مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa muli, narito tayo sa ating programang pinamagatang Kadiliman Patungo sa Liwanag. At ito ay inihandog ng Umul-Hamam Islamic Center, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Narito tayo upang makapanayam ang isang kapatid natin na siya ay dating hindi Muslim o hindi mananampalataya na ngayon ay masigasig na nagpapalaganap ng pananampalatayang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa iyong pagpasok sa pananampalatayang Islam, ano ba yung pinaka naging daan kung bakit tuluyan mo niyakap ang pananampalatayang Islam? Sa panimula sa ngalan ni Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilikha, at nawa ang pagpapala at kapayapaan ay pagkaloob kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan sa mga sumusunod hanggang sa huling araw. Napakagandang katanungan na yung kalimitan ganyan talagang, siyempre, itatanong mo kung bakit, kung ano. So, sa akin naman naging daan, sinabi nga sa hadith na kapag ginabayan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang sino man makapigil upang matuklasan mo kung ano yung tamang daan patungo sa tamang relihiyon. At wala naman mapagagabay sa iyo kundi ito ninais or hindi sa panutulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi ko masyadong pagtatagalin ng aking kwento. Medyo paikling ko na. Sa simula pa lang sa Pilipinas, talagang hindi mo masasabi kung ano yung karakter ng mga Muslim. Now, wala rin naman sa pangunawa natin. Hindi rin natin alam. Hindi rin natin maano kung ano yung sitwasyon nila. So, siyempre parang, talagang lukot. Sabihin natin sa papel, lukot, hindi planchado, hindi magandang image. Aminin man natin o hindi. Ganun talaga. So, in short, yun na. Apply dito, apply doon. Pero hindi ko sa aking panaginip o sa aking plano na marating kong Saudi. Kasi image pa lang Muslim, yun na kasi nagiging basihan lagi, kagaya sa atin. Lalo pag sa media, pag isang Muslim nakapatay, bakit hindi lang masabi isang Kristiyano makapatay? O isang Iglesia ni Cristo, isang Saksi ni Jehovah, di ba? So, napakapangit na image. Kung baga, tinutukoy kagad sa pangkalahatan, Muslim. So, balik tayo doon sa aking aking maliit na istorya. Hindi naman dahil sa ginagawa itong ganitong bagay upang ipagyabang or ipagmalaki. Because ito'y isa sa mga layunin po namin upang mahikayatin kayo kung anong tamang relihiyon na nagtuturo lamang sa nag-iisang pagsamba sa nag-iisang Diyos. So, yun na po, ang aking isang agency, hindi ko nabanggit yung pangalan ng agency na nag-offer sa akin na ganitong position daw. So, siyempre masaya ako kasi ang ganda ng posisyon. Medyo okay naman yung sahod kahit na hindi akma dun sa posisyon. At hindi naman nakakalayo sa trabaho ko, sa present trabaho ko dati. So, yun na. So, alhamdulillah, tinanggap ko. Maring yun naging daan sa akin na upang matuklasan kung ano talaga ang Islam. So, sa pagpasok ko dito sa Saudi Arabia, iba yung minded mo. Pag sinabi mo, bro, na Saudi Arabia, walang kaligayahan. Diba? Maski naman ikaw ng bago, isipin ka agad, kaligayahan. Pero hindi alam natin mga kababayan na pupunta rito, bakit yun ang kagad pumapak sa isip, diba? Dapat trabaho. Bakit kailangan lumay sa ating pamilya, diba? Para sa trabaho. So, yun na. Ako'y na-destino sa Al-Shifa Senaya. So, yun na. Medyo, day off namin ng mga time na gano'n. Kailangan namin ng recreational kung naghahanap ng maraming kababayan, mga Pinoy, upang kahit pa paano maibsan yung naramdamang kalungkutan, tsaka stress sa trabaho. So, pamilya naman sa atin na kahit sino mahilig sa laro.
basketball. So yun ang naging daan upang ano ko kung anong Islam. Mashallah, napakaganda na masagutan ng ating kapatid. At sa iyong pag-Muslim, ano ba yung naging reaksyon ng iyong pamilya? Hindi ba sila against sa mga kung bakit pumasok ka sa pananampalatayang Islam? Kasi karamihan sa ating pamilya, lalo-lalo na sa balik Islam, na kapag nalaman na ang kanilang kapamilya ay pumasok sa pananampalatayang Islam, pero silang mga bagay na iniisip, katulad ng halimbawa, may sinasabi nila na kapag pumasok ka sa Islam, ikaw ay mag-aasawa lamang ng marami. So hindi ba ito dumating sa punto na ikaw ay napag-isipan ng pamilya mo na ganito, maging ng asawa mo? Nag-isip ng gano'n, kaya lang siyempre nga, tulad mo sa isang kagaya ko na balik Islam, hindi naging sapat yung pagsasyahada ko or hindi naging sapat yung pagiging Muslim mo. Kasi malalim ang Islam. Kung hindi mo hanapin kung ano talaga yung katuruan, maaaring hindi ka pumasok sa Islam, inshallah. Una, yun na, naging katanungan. At nasagot ko naman maayos, sabi ko sa aking asawa, kahit noong ako'y nasa dati pang relihiyon, kung gusto kong mag-asawa na higit pa sa iyo, kaya ko. Ngunit dahil naman sa kaalaman na pagkaloob sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala, doon ko nalaman kung ano yung tamang kasagutan sa pag-aasawa. Hindi pala ganun-ganun lamang. So, kailangan, para sa ating mga taga-subaybay sa palatuntunan ito, dapat suriin talaga nilang magaling kung anong dapat na itanong at mapag-aralan nila. Hindi yung itatanong lang agad, ganun. Mashallah. So, ganyan talagang ibang naisip ng mga hindi Muslim sa nagbabalik Islam, na isa sa mga iniisip nila na kapag ang isang hindi Muslim ay pumasok sa pananampalatayang Islam, ay pag-aasawa na agad ang iniisip. O di kaya, meron pang nagsasabi na ang mga nagbabalik Islam daw ay binabayaran. Para sa aming pong mga taga-subaybay, ang mga ganitong pag-iisip sa mga balik Islam o sa mga pumapasok sa pananampalatayang Islam ay hindi po katotohanan. Ang isang katotohanan po kung bakit napakaraming tao, hindi lang Pilipino, hindi lang British o iba-iba pang lahi ang pumapasok sa pananampalatayang Islam. Ang dahilan ay kanilang naiintindihan ang tauhid o ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala o ang paniniwala sa nag-iisang Diyos. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang pumapasok sa pananampalatayang Islam sa kabila ng mga paninira rito. At bilang panghuli, brother, ano yung mga may papayo mo sa mga hindi pa Muslim, lalo-lalo na sa pamilya mo, at sa mga nanonood sa atin ngayon? Inshallah, na sa ating pag-uusap na ito ay makakuha sila ng idea. No? At isa na rin itong daan para sila ay mahikaya sa pananampalatayang Islam, inshallah. Inshallah. Ako'y nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil nagkaroon ng ganitong pagkakataon na ma-interview upang may pabot sa inyong kaalaman at sa aking mga pamilya na hindi pa ganap na Muslim. So, kayo iniimbitahan ko na kayo maging mapanuri. Tayo binigyan ng kaisipan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinakmataas na uri na nilikha upang magsuri at upang mapag-aralan kung ano talaga yung totoo. So, nais kong ibahagi sa inyo kung ano mga kinalalagyan ko ngayon ay dahil kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga kapatid nating Muslim na walang sawa at walang pagod sa pagpapalaganap ng katuruang Islam. Hindi naghahangad ng kung anuman, sahod or ano. At least dahil ito'y obligasyon, dahil ito'y kanila rin pinagdaanan na may mga brother na nagpalaganap o nagpaalam sa kanila kung ang Islam. So, in return, gano'n naman ang aming ginagawa ngayon. So, malugod po namin kayong iniimbatahan, mga kababayan, kamag-anak, kaibigan. Naway maging mapanuri tayo. Sa Islam, walang sapilitan. Walang pumilit sa amin, kahit sino tanongin nyo. At kung sasabihin nyo man sa pagbabayad, naway maging aral or suriin nyo. Kung kayo nasa Islam niya, malalaman nyo kung anong katotohanan. Sa napakarami nagsusulputang relihiyon ngayon, hindi mo alam kung anong totoo. Hindi mo alam kung sino ang kanyang sinasamba. At wala silang gabay. So, paano masasabi, brother, na totoo yung relihiyon? Di ba? Tama, mashallah. So, hanggang dito na lamang ang aming maikling oras na pagbabahagi ng kaalaman ng isang ating brother. At inshallah, sa mga susunod na pagkakataon, ay magkakaroon pa tayo
ng isa pang brother na ma-interview natin kung bakit siya pumasok sa pananampalatayang Islam. At inshallah sa kanilang mga pahayag ay makapulot tayo ng aral at maging silbi nawang itong daan upang tayo ay manumbalik sa pananampalatayang Islam. Dahil ang pananampalatayang Islam, ito lamang ang tanging reliyon na tatanggapin ng ating tagapaglikha. Dahil sinabi ng Allah sa Quran, Inna dina indallahi Islam. Na ibig sabihin nito sa ating wika, tanging ang Islam lamang ang relihiyon sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hanggang dito na lamang po ang aming palatuntunan ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, 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 Subhanaka Rabbi, Subhanaka.